discuss natin yung bagong decision ng Supreme Court. Bale, this is a February 2026 decision. So maiba naman tayo, no? Kaysa doon sa labor case. This time, ang pag-uusapan natin, criminal case, tapos may civil case. Yung prinsipyo ng civil liability ex delicto, solutio indemnity, tsaka yung unjust enrichment, plus yung constructive trust. Ang naging kwento nito, ganito. Si Banco de Oro ang involved dito kasi meron silang check na kiniklear. So, nangyari lang na misclassify ito. Nagkamali yung teller nila na ginawang local clearing instead of regional clearing. Kasi ang nangyari, may nag-issue ng cheque drawn against Land Bank in Ligao City, Albay, no? Tapos itong si Cristina Barceliano, dineposit naman ito sa kanyang BDO account sa Lucena City, di ba? So in short, magkaibang lugar, no, magkaibang clearing area yung dalawang cheque. So yung Land Bank check worth 151,200 in-issue, no? Land Bank yun. So, drawn against Land Bank, in-issue kay Cristina Barceliano. Si Cristina Barceliano naman, dineposito niya ito sa kanyang BDO account sa Lucena City. So, kung titingnan mo, dapat ang check treated as a regional check, di ba? Hindi local check. Ano pagkakaiba ng regional check sa local check? Ang regional check kasi may 7-day clearing period yan. Ibig sabihin, ang check hindi hindi yan mag-clear hanggat hindi natapos ang 7 days. Kapag local check naman, ito ay 3 banking days. No? Banking days ang pinag-uusapan natin lagi dyan. So, yan ang difference. So, dapat ito, dahil hindi naman sa the same clearing area ng depository bank, ang treatment dapat dito ay regional check, no? Pero nagkamali ang teller ng BDO sa case na to, BDO Unibank Inc. versus Cristina Barceliano. So si teller, ang ginawa niya, tinrate niya as local check itong dineposit na land bank check ni Barceliano sa kanyang BDO account dito sa Lucena City. So ang check ay na-issue noong September 17, 2003, no? Kung regional check ang treatment nito, the 7 days, the September 24 mo pa, dapat makikita kung pwede clear na siya. Dahil ito treated as local, instead na September 24, 3 days lang, so 20 pwede na, di ba? Kaya nangyari dito, nung nakita ni Barceliano na available na yung fund noong September 23 pa lang, nag-withdraw na siya ng 76,000. Diba? So take note, dapat September 24 kung regional check ang treatment. Pero dahil nga local check lang yung treatment, by September 23, naging available na yung pondo. Pwede nang mag-withdraw si Barceliano, which is yun nga yung ginawa niya.
Hindi niya naman na-withdraw lahat. Instead na 151,200, ang withdraw niya lang 76,000. So ngayon, si BDO, dinemand na ibalik niya yung 76,000 na withdraw niya. So si Barcellano naman, instead na ibalik niya, inargue niya na, ay hindi, na-clear na yung check eh. So dapat, ibigay niyo pa nga sa akin yung buong kakulangan para maging 151,200. Okay. So bakit niya ba pinababalik ni BDO yung withdraw na check na 76,000? Pinababalik ni BDO kasi nagkaroon ng stop payment order itong cheque na ito noong September 24. So September 23, nag-withdraw siya 76,000. September 24, nagkaroon ng stop payment order. No? So, ibig sabihin, walang pondo yung non-bank check na yun. Ang problema, nakapag-withdraw na si Barcellano kasi nga, nag-clear na. Nag-clear na kasi tinrato na local clearing. 3 days lang yung clearing period instead na 7 days. 7 banking days. Kung tinrit sana ito ng regional check. So, nagkamali si teller ng BDO dito. So, ginawa nila dahil hindi naman ibinalik ni Barcellano yung withdraw niyang amount na 76,000 and in fact, dinidemand pa niya sa bangko yung kakulangan, dinimanda siya ngayon ng BDO, no? Ng staffa. No? Under Article 315, Paragraph 1B ng Revised Penal Code. So, ano nangyari sa kaso? So, napunta to sa Regional Trial Court. However, sa Regional Trial Court, inacquit si Barcellano because of reasonable doubt. Kasi wala daw fraud or deceit sa part niya. Wala misappropriation, no? Sabi ni RTC dito na ang premature withdrawal, dahil din sa gross negligence ng BDO. Ano ba yung gross negligence ng BDO dito? Klarong-klaro naman na ang cheque ay galing sa Ligaw Albay at idideposito ito sa Lucena City. Nandun ang depository bank ni Barcellano. Kitang-kita naman na dapat ito ay regional check, hindi local check. So, yun ang nakikita ni RTC kung bakit niya inacquit si Barcellano kasi nung naging available na yung pondo, in good faith naniwala siya na wala nang problema yung cheque niya, nag-clear na, di ba? So, ang may gross negligence, sabi dito, is si Bangko, si BDO. So, inakyat ni BDO sa Court of Appeals kasi nga acquitted. So, dito criminal case. Pero bakit umakyat? Inappeal ni BDO dito yung civil aspect na lang. Kasi ma-double jeopardy ka na kapag na-acquit ka na sa criminal case. Tapos, so, ang ginawa na lang, inappeal yung civil aspect ng kaso dito. So, anong sinabi ng Court of Appeals nung inappeal dito? No? Si Court of Appeals kinatigan ang decision ng RTC kasi sabi nga dito ng Court of Appeals may gross negligence talaga si BDO, no? Ang nawalang pera kay BDO na 76,000 na na-withdraw ni Barcellano is caused by the gross negligence of the bank, no? So hindi pag-recover si bangko, si BDO under sa prinsipyo ng solutio in debiti. Hindi pwede kasi ang para makarecover ka sa prinsipyo ng solutio in debiti, dapat excusable mistake ang dahilan. Hindi nga excusable mistake kasi gross negligence walang mistake So kitang-kita na ang cheque, land bank check galing sa Ligaw City, Albay, i-deposito sa Lucena City BDO, regional, no? Hindi local. So, walang excusable mistake doon, sabi dito sa decision ng Court of Appeals. So, umakyat naman si BDO sa Supreme Court. No? So, ang tanong na lang dito ngayon sa Supreme Court, kasi inappeal niya dito, kung si Barcellano ba ay may civil liability para ibalik ang 76,000 na withdraw niya sa account niya sa BDO
kahit na nagkaroon ng stop payment order kinabukasan, no, na ang kanya bang obligasyon ay sa ilalim ng solusyo indemnity, sa unjust enrichment at prinsipyo ng constructive trust, no. Sabi ng Supreme Court dito, walang civil liability si Barceliano sa kasong to. So, wala siyang dapat ibalik kay BDO. Si BDO hindi na makaka-recover ng amount na 76,000 dahil sa kanyang gross negligence. No? Kasi ang kanyang gross negligence ay ang naging dahilan kung bakit siya nawala ng pera. Kaya hindi mag-apply dito ang prinsipyo ng unjust enrichment, solution indemnity, at saka constructive trust. Hindi nag-apply. No? Sabi nga kasi dito, yung acquittal daw ni Barceliano base doon sa kawalan ng deceit or panloloko or misappropriation kasi nga estafa ang ikinaso sa kanya, di ba? Na-extinguish din yung kanyang civil liability, no? Kasi ex delicto yun ay nag-arise from the crime na inaakusa sa kanya, yung estafa. So kung na-convict siya sa estafa, nagkaroon ng civil liability na ibalik niya ang perang nakuha out of that estafa case, 76,000. Dahil na-acquitted siya at ang civil liability doon nakakabit ay ex delicto. So arising from that crime. So nawala rin yun, sabi ng Supreme Court. No? Pero tama naman ang naging remedyo na pinantahan ni BDO dito kasi sabi nga ng Supreme Court sa ilalim ng Article 29 ng Civil Code, no? And settled jurisprudence ang sinahit nga dito, Padilla versus CA, tapos spouses Leonilio versus People, si court pwede namang i-determine din talaga ang civil liability rooted in other independent sources of obligation such as quasi-contract. So ang solution indemnity ay isang quasi-contract obligation yan, no? Kahit ito ay the same criminal proceeding. So, in short, ang obligasyon daw ng pagsole ni Barceliano ng pera, hindi na natin pag-uusapan ang civil liability ex delicto dahil acquitted niya siya doon sa criminal case. Pero may iba bang basihan para magkaroon ng civil liability si Barceliano na ibalik ang 76,000 maliban sa civil liability ex delicto? Sabi dito, ang mga pwedeng mag-apply dito ng mga prinsipyo ay ang unjust enrichment, solution indemnity, tsaka yung constructive trust. So, sa ilalim ng Article 2154 ng Civil Code, dyan nakalagay naman ang solution indemnity. Itong solution indemnity, ang kailangan dito na nagkaroon ng delivery ng payment sa isang tao. Okay? Ngayon, yung tao, wala namang right to demand the delivery of that property, no? So ngayon, ang pag-deliver naman sa kanya ay isang excusable mistake. Yan ang solution indemnity, Article 2154, no? Ang pinaka-umbrella principle na nito ay ang Article 22 ng Civil Code, yung unjust enrichment. So, yung unjust enrichment, halimbawa, yung isang tao nakatanggap ng benepisyo, tapos, ang natanggap niyang benepisyo ay kawalan naman ng isang tao. No? At nung natanggap niya yung benepisyo na yun, walang rason, walang legal justification, no, para matanggap niya yun. Wala siyang karapatan, ibig sabihin. So, applied to the case nito, BDO versus Barceliano, ibig sabihin, nakatanggap si Barceliano doon ng pera, 76,000, na galing sa BDO. At wala raw karapatan si Barceliano doon sa 76,000 na yun. Wala siyang legal justification. Kaya daw, applicable dito ang Article 22 ng Civil Code on Unjust Enrichment. Pagdating naman sa Article 2154 ng Civil Code, ito naman yung solution indemnity, no? Ito naman yung parang na-deliver daw yung pera, yung property, at walang karapatan naman ang dineliveran
na i-demand ang delivery nitong pera na to. So halimbawa itong pera 76,000 ano. So ngayon, kung natanggap niya, may obligasyon siyang ibalik kung ang pag-deliver sa kanya ng pera ay excusable mistake. Okay? So ang constructive trust naman, dinidefine kung ano ang relasyon mo sa property na natanggap mo sa sitwasyon na wala kang karapatan ariin yung property na yun. So gaya yan, halimbawa ako si Barceliano, wala akong karapatan doon sa 76,000 pero hawak-hawak ko ngayon. May definition ng batas sa paghawak ko ng pera ngayon. Ang definition ng batas, hindi ako yung owner ng pera. Ako ay isang trustee lamang, pinagkatiwalaan lamang. Kaya tinatawag na constructive trust relationship na kinreate yung batas. So ito yung mga prinsipyo na nag-i-interplay dito sa kaso ng BDO versus Barceliano. No? Ngayon, anong sabi ng Supreme Court dito? Sabi ng Supreme Court, yung solutio indebiti hindi mag-a-apply sa kaso na to kasi dapat para mo masabi na walang karapatan ng isang tao para mag-demand na i-deliver sa kanya yung property, yung pera in this case, dapat ang pag-deliver sa kanya ay by excusable mistake. In this case nga, hindi excusable mistake kasi gross negligence. Kitang-kita mo na ang Drawey Bank ay land bank sa Ligao City, Albay. Ang depository bank is BDO, Lucena City. Alam mo na regional yan, hindi local. And yet, ginawa mo siya na local. Nagkamali ka talaga, gross negligence. So, when you treated it as local, 3 banking days lang yung clearing mo instead na 7 banking days. Ngayon, dumating yung stop payment order, no? Bago mag-expire 7 banking days. Pero naka-clear mo na siya, na-withdraw na ng kliyente mo. So, kasalanan mo na yon. So, hindi na mag-a-apply ang solutio indebiti principle dito sa ilalim ng Article 2154 ng Civil Code. So, marami daw blunder, sabi ng Supreme Court dito, yung BDO. Kasi binalidate niya yung original check as local check. Despite the Drawey Bank's branch clearly appearing on the face of the check, no, credited the bank the funds prematurely without clearance, no. So and failed to detect the error until the stop payment order arrived. So inabutan na ng stop payment order, bago pa dumating stop payment order, na-withdraw na. So after pa nagkaroon ng stop payment order, doon pa lang nila sinabi na may pagkakamali or na dapat ibalik, no. So, ang Article 22 sa unjust enrichment, hindi rin applicable. No? Kasi it requires that a person retains the benefit without valid justification at another's expense. Diba? So, here, sabi ng Supreme Court, si BDO daw nagkaroon ng failure to prove na si Barceliano acted in bad faith or alam niya ang stop payment order bago niya withdraw. Kasi si Barceliano talaga dito reasonably believed in good faith that she was withdrawing validly cleared funds. Kasi bago pa niya na nalaman na may stop payment order, na-withdraw na niya yung 76,000. Okay, so si BDO may gross negligence. Bakit? Sabi dito kasi, bilang bangko, ang iyong negosyo ay imbued with public interest. Ikaw ang dapat sobrang ingat. Extraordinary diligence nga yung nire-require sa'yo. Diba? Which is a standard higher than that of a good father of a family. No, so disregarding internal clearing protocols and allowing premature withdrawal, sabi dito, prior to drawing clearance is contrary to standard banking practice. Napakahigpit ng bangko, ng banking industry. Hindi kayo nag-iingat. So the collecting bank assumes this risk as its own peril. So wala rin constructive trust. Hindi mo pwedeng i-define ang possession ni Barceliano dun sa 76,000 as a constructive trust. Bakit? Kasi wala namang unjust enrichment or actionable mistake under the law. Walang constructive trust kasi hindi na-acquire through fraud or mistake ang pera. May legal justification siya. Kaya wala siya ngayong obligasyon na ibalik yan. Lalabas ngayon na hindi siya masasabing trustee kasi for trustee to relationship to arise, dapat yung property or yung money napunta sa kanya to fraud or mistake, which is not this case of BDO
versus Barceliano. Okay. So, yun ang sinabi ng Supreme Court. Napakaganda lang nitong kaso na to, although hindi labor-related, para pag-usapan natin. Kasi normally, di ba, may mga narinig tayo noon na mga naging viral, na na-credit yung pera sa bangko ng isang tao, tapos nagkamali lang yung bangko, so nakasuhan na. Nakasuhan pa ng bangko kasi hindi na ibalik yung pera. But this time it's different, no? So meron cheque, tinrato na local check instead of regional, maiksi ang clearing period. So bago nagkaroon ng stop payment order, na withdraw na ng kliyente, so hindi niya nakasalanan yun. So hindi mo pwedeng masabi na merong unjust enrichment kasi walang excusable mistake, which is an element, a requirement para magkaroon ng unjust enrichment. Wala rin solution indemnity kasi nga yung delivery sa kanya is not through mistake but gross negligence ng bangko in this particular case. So kung nahawakan man ni Barceliano yung pera, hindi pwedeng masabi na mayroong constructive trust kasi walang fraud or mistake ang paghawak niya ng pera, and it was due to the gross negligence of the bank, which is the proximate cause kung bakit nagkaroon ng loss na 76,000 ng bangko sa kaso nito. So guys, kung meron kayong question dito sa case na diniscuss natin, let me know, and gawa natin ng panibagong video, or pag may mga iba kayong concerns, iba kayong questions, just drop me a comment. Thank you very much for watching, and I hope to see you in my next videos.